And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Pwede na po kayong magsiupo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan, aming Diyos na Trinidad na may gawa ng langit at lupa, Ikaw ang soberanong Diyos na walang nangyari at mangyayari na wala sa iyong kontrol. Salamat po, Panginoon, dahil inalaw niyo po ang Lord's Day na ito na mangyari sa kabila po ng aming mga weaknesses, sa kabila po ng aming mga kapaguran. Kayo po ay nananatiling faithful sa amin, hindi dahil naging faithful kami for the whole week, but because of the faithfulness of Christ. Salamat po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. At nakakalapit po kami, hindi na po sa anino kagaya ng lumang tipan, kundi nakakalapit po kami sa realidad sa pamamagitan po ng mga ordinary elements and means of grace. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na mapapag-aralan naman namin ang inyo pong hindi nagkakamaling salita ng Diyos. Nawa ay magpailalim po kami sa otoridad nito, at patuloy na ang banal mong Espiritu ang magbigay po sa amin ng understanding and humility kung paano namin titingnan ang inyo pong mga salita. At kami po ay sumunod sa inyong kalooban na ang motivation ay ang kagalakan na nasa Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, hindi lamang po ang mangangaral, kundi ang bawat tagapakinig na makita po namin ang inyong pong salita bilang matamis na pagkain ng aming mga kaluluwa. Kayo lamang po ang mag-glorify sa lahat po ng aming mapapag-usapan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng health government, ito po ay government po ng Australia, about drugs, how to reduce or quit drugs. Sabi po doon sa website, keeping track of your drug use can help you identify habits, emotions, and social situations that trigger the desire to take drugs. So ito daw po yung mga some things na makakatulong how to avoid or para ma-stop yung drug addiction. Ito yung nilista nila dito sa website. 1, avoiding places where you know drugs and alcohol will be available. 2, surrounding yourself with friends who don't use drugs. 3, knowing how to resist temptation. 4, learning how to cope with stress and relax without drugs. And lastly, distracting yourself with activities like exercise or listening to music. So ito yung kanilang approach, paano daw ma-overcome o mababawasan ang drug addiction. While hindi po natin dinideny, hindi po natin sinasabi na walang maitutulong ang ganitong therapeutical approach sa addiction, dahil we believe na mayroong perfect unity yung body and soul natin. So, makakatulong yung mga sinabi ng website na ito about drug addiction. Pero makikita po natin ngayong umaga na may mas malalim na itinuturo si Apostol Pablo, malalim and yet ordinary, na itinuturo si Pablo, ano yung cure for addiction, for worldliness, for sexual immorality. And ito po yung nabasa natin kanina ngayon. This is the ordinary and spiritual corporate worship of the church.
At ito po ang makikita natin dito sa Ephesians 5:18 to 21. We know na ang pangunahing tema ni Pablo sa sulat na ito ay ipakita ang kaluwalhatian ng iglesia, at nakita natin sa ilang mga pangangaral sa bahagi ng Efeso, nakita natin na walang intrinsic o natural na kaluwalhatian ng iglesia, ito ay hiram at galing sa Panginoong Hesukristo. Because of our union with Christ, ang iglesia ay mayroon ding kaluwalhatian. At ito po ang pinapakita dito ni Pablo na ang iglesia bilang katawan ng Panginoong Hesukristo. Pinapakita dito kung paano inibig ni Kristo ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa. Ephesians 1:21 to 22. Higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, pamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan ay pinangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ipinapakita dito ni Apostle Paul na si Kristo ay makapangyarihan sa lahat ng pamahalaan, at ipinapakita dito na si Kristo ang iglesia bilang kanyang katawan. At yung hati po ng Ephesians is nahahati po sa dalawang bahagi. Mula po chapters 1 to 3, ipinakita dyan ni Apostle Paul yung theology of the gospel. Pinakita niyan sa chapter 1 na because of our union with Christ, lahat ng mga heavenly, spiritual, and eschatological blessings ay nasa atin na in the present because of our union with Christ. And then sa chapter 2, ipinakita niya dyan yung mystery of the gospel na kinontain in the form of mystery in the old covenant, but in the new, ito ay pinalinaw, naging clear because of the person of Christ. At isang bahagi nung pagiging clear ng new covenant is the unity of the Jews and Gentiles. Ito yung isa sa mga misteryo ng Ebanghelyo. Yung pag-unite ng mga Jews and Gentiles, ito yung isa sa inauguration of the new covenant. And then sa chapter 3, ipinakita pa rin niya dyan yung kung sino yung totoong Israel ng Panginoon, at ito ang iglesia. At pagdating sa chapter 4, makikita niyo sa chapter 4 verse 1 na may exhortation si Apostle Paul sa kabila ng mga theological truths na ito about the gospel, about the mystery of Christ. Ang sabi ni Apostle Paul, lumakad kayo ng naayon sa inyong panawagan. Kaya itong chapter 4 to 6, dito ay pinapakita ni Apostle Paul ano yung mga implications ng gospel sa buhay ng isang mananampalataya. Paano natin maipapakita ang ebanghelyo sa buhay nating mga mananampalataya. Excuse me. At dito po sa chapter 5, yan po ay pumapatungkol sa paglakad sa pag-ibig. Sabi ni Paul sa verse 1, therefore be imitators of God as beloved children and walk in love. At bago ipaliwanag ni Apostle Paul, bago i-apply ni Apostle Paul yung gospel sa mga specific group of people like husband and wives, bondservants and masters, and etc., pinakita ni Apostle Paul na mayroong mga kasalanan na dapat nating minomortify. At ito po yung bahagi ng ating text. Pinapakita dito ni Apostle Paul that hindi dapat tayo magpakalasing, sa halip maging puspos tayo ng banal na spirito. Sabi niya sa verse 18, o verse 8 muna, ng chapter 5, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon
ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng anak ng liwanag. So ang pinapakita dito ni Apostle Paul, paano lalakad ang isang mananampalataya? Ano yung implications ng gospel sa buhay niya? At siya ay nagpatuloy sa pagbibigay ng utos, verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. So sa unang basa ay makikita po natin na nagbibigay si Apostle Paul ng isang moral na instruction at syempre ito ay moral instruction. Bilang mga anak ng liwanag, ang sinasabi dito ni Pablo, huwag daw po tayong uminom ng labis na mga inumin na nakakalasing na ito ay kasama dito, ito ay kasama sa ating tipan bilang isang iglesia. At alam rin po naman natin na may masamang maidudulot ang labis na pag-inom ng alak. Pero mas magandang makita po natin ang mga talatang ito, hindi lamang patungkol sa mga do's and don'ts. Ano ba yung pwede kong gawin at ano yung hindi pwedeng gawin. Kundi ang magandang makita natin dito is yung lawak ng sinasabi ni Apostle Paul. Ito pa rin ay nakaugat dun sa ating binasa sa verse 8 na mayroon ng change of life from darkness to light. Pinapakita dito na may kabaligtaran na ang pamumuhay ng mga anak ng liwanag sa dati nilang o sa kanilang lumang pagkatao. Kaya hindi lamang po nag-uutos dito si Pablo na huwag silang magpakalasing, na bawal mag-inom, bawal maglasing, kundi kasama dito yung ikalawang bahagi, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Yun po yung pag-aaralan natin, yung word na filling of the Holy Spirit, being filled with the Spirit. Ang salitang mapuno po or filling ay napakahalagang salita sa sulat ni Pablo dito po sa mga taga-Efeso. Ilang beses niya pong ginamit itong word na ito, being filled, feeling, kabuuan. Halimbawa po sa first chapter 1 verse 23, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat. So ginamit po doon yung word na being filled, feeling. At patungkol naman sa pag-ibig ni Kristo, Ephesians 3 verse 19, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. So ginamit ulit niya yung word na yon. Ephesians 4 verse 10, ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. And then pumapatungkol naman, pag pinag-usapan yung mga kaloob sa iba't ibang iglesia, sabi niya sa Ephesians 4:13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng mananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. So yung word na feeling, puspos, mapuno, ito ay predominant word na use ni Apostle Paul dito po sa Ephesians. Ipinapakita dito ni Apostle Paul sa paggamit ng salitang mapuno or feeling, ay ito yung nagdi-define sa isang mananampalataya. Either ito man ay sa kanyang calling, either ito man ay sa mga spiritual blessings, sa pagiging iglesia, ito yung nagdi-define. Ang ibig sabihin, ang lahat ng action ng isang mananampalataya is governed by the power and the love of God in the gospel of Christ. At dito po sa ating mga talata, may ginawang contrast po si Apostle Paul doon sa and do not get drunk with wine, for that is debauchery, with, yung contrast noon, but be filled with the Spirit. So may contrast po. Do not get drunk with wine, being filled with the Spirit. Ipinapakita po dito ni Apostle Paul na ang aid, isa sa aid o cure sa worldly lifestyle is being filled
with the Spirit. At ito po yung majority na pag-uusapan natin. Ano ba yung ibig sabihin ng being filled with the Spirit? Ipinapakita niya dito na yung pagiging puspos ng banal na Spirito is not something invisible, supernatural, or mystical experience, kundi sa konteksto, at least dito po sa text natin, ipinakita niya na ang pagiging puspos ng banal na Spirito ay nasa konteksto ng ordinaryong pagsamba ng iglesia tuwing araw ng Panginoon. Kaya ang simple pong mensahe na pwede po nating makuha dito sa sulat ni Apostle Paul sa Ephesians 5:18-21, one of the ways by which we fight worldliness is through corporate worship, where we experience and behold the glory of the triune God in the gospel of Jesus Christ through the ordinary elements of worship. Ang isa sa mga paraan upang malabanan natin ang kamunduhan ay ang sama-samang pagsamba, kung saan ating nararanasan at nasasaksihan ang kaluwalhatian ng Trinidad na Diyos sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng mga ordinaryong elemento ng pagsamba. Ginawa ko pong mas malinaw yung mga words na ginamit ko dito sa mensahe natin. Ito ay hindi lang ito yung paraan, pero isa sa mga paraan. At anong gusto ko pong bigyan ng emphasis is yung word na ordinary. Hindi po siya something invisible na mahirap ma-attain, na mag-aantay ka ng ilang panahon bago mo marinig ang Word of God. Ito ay ordinary dahil it is always available. At ito yung pinapakita dito ni Apostle Paul. Para ma-overcome daw ng Ephesian church yung worldliness, ay ang panagot is the corporate worship of the people of God. Two things na pwede po nating makita dito, sa inyo pong handout ay may typo error. Ang first thing po, dun po sa printed, typo error po yon, worldliness as false worship. So ang kamunduhan bilang maling kagalakan. Secondly, worship as true pleasure. Ang pagsamba bilang tunay na kagalakan. So para makita natin yung kagandahan, yung beauty ng worship, maganda na makita po natin yung first part muna ng sinasabi dito ni Apostle Paul. Worldliness as false worship. Para maingatan po ang pananampalataya ng mga taga-Epeso sa mga makamundong pag-iisip, ang sabi ni Pablo, huwag kayong magpakalasing sa alak. At tandaan po natin na ang utos po na ito ay tinatawag na synecdoche. Hindi po yan basta isang utos lamang. Ang tawag po sa ginawa ni Apostle Paul dito, ang tawag po dyan sa Lonayan is synecdoche, na ang ibig sabihin ay a part of the whole o isang bahagi ng kabuuan. Ibig sabihin, ito po ay hindi lamang pumapatungkol sa paglalasing. Ito ay pumapatungkol sa lahat ng kasalanan na binanggit niya po sa unang bahagi ng chapter 5. Ibig sabihin, hindi lang ito pumapatungkol sa mga nakakalasing na inumin, sa halip, pumapatungkol po ito sa lahat ng kasalanan at mabubuting bagay naman, subalit labis ang paggamit natin. Yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Kasama dito ang pagkain, na ang pwedeng patunguhan kapag yung labis na pagkain is gluttony, sexual pleasures, etc. Ang binabanggit po dito ni Pablo ay ang pagkaalipin, hindi mismo masama yung alak, kundi yung pagkaalipin sa alak at ng mga bagay na hindi naman talaga masama, subalit labis ang kanilang paggamit. Yun po yung sinasabi dito ni Apostle Paul. At alam natin ang impluensya ng mga substance na ito kapag napasobra leads to reckless living that would darken the very light
the apostle has been advocating. Marami pong kwento, kaya may mga tao na ayaw ng mga nakalakalasing na inumin dahil may kwento na nung bata pa sila, dahil tuwing paglasing yung kanilang mga tatay ay binubugbog sila. So totoo na may masamang epekto ang labis na paggamit ng mga substances na ito. Tandaan natin na hindi po pinagbabawalan ni Pablo na uminom ang Tagay-Peso. In fact, sa Corinto, ang sabi ni Pablo, wala ba kayong mga bahay dahil nagiinuman sila sa Lord's Supper. Ang sabi ni Pablo, umuwi na lang kayo sa inyong bahay. So, hindi po pinagbabawal ni Apostle Paul ang pag-inom na alak. Dahil sa panahon po nila, ay kasama po ang alak sa mga celebration. In fact, yung pong wine, di ba, yung unang miracle ni Christ, yung signs ng kanyang kingdom, ginawa niyang pinakamasarap na wine, yung tubig, sa John 2:1-11. So, never po binagbabawal dito ni Pablo ang pag-inom, kundi yung pag-abuse, paggamit ng sobra sa mga mabubuting bagay na ito. So, hindi po yun ang pinagbabawal ni Pablo. Ang tinatama dito ni Pablo ay ang labis na pag-inom o labis na paggamit ng mga mabubuting bagay. Kaya po siya tinatawag na worldliness. Dahil ibinabangga nila ang mabuting bagay, which is wine, created by God, ibinabangga nila ito sa mismong nagkaloob nito, ang Diyos. Instead na magpailalim sila sa otoridad ng Diyos sa kanyang salita, nagpapailalim sila. Ang ilang mga mananampalataya ay nagpapailalim sa impluwensya ng mga makamundong bagay na essentially hindi naman evil. Pero dahil mas iniaangat, ibinabangga nila ito sa Diyos na lumikha. This is the essence of worldliness. Sa awit 100, pwede mong buksan natin ang awit 100 verses 2 and 3. Sabi sa awit 100, 2 and 3, serve the Lord with gladness, come into His presence with singing, know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His, and we are His people, and the sheep of His pasture. And then, Genesis 2, verse 18, sabi ng salita ng Diyos ni Moses, sabi ni Moses sa Genesis 2:18, then the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Ipinapakita po dito sa mga talatang ito na ang orihinal na intensyon na pagkalikha ng Diyos sa mga tao ay magkaroon ng perpektong ugnayan ang Diyos at yung kapwa-tao, yung paglikha kay Eve, na magkaroon sila ng perfect communion. Pero alam natin, dahil sa kasalanan, ang perpekto at masayang ugnayan ng Diyos at ng tao ay nasira. Genesis 3:16-19, nasira ito. Hindi naabot ng mga tao ang kaluwalhatian na ito, at na ito sana ang kanilang walang hanggang kasiyahan. We are created for pleasure. But because of sin, yung pleasure na para sana sa Panginoon natin makuha at sa ating kapwa-tao, dahil sa kasalanan, kinukuha natin to sa ibang mga bagay. Ang mga tao ay hindi na kinikilala ang karapatan ng Diyos. And Romans 1:21, ni hindi man lang natin pinisalamatan ang Diyos. Pero tandaan natin na bagamat ang tao ay nahulog sa kasalanan, ang matinding pagnanasa na maging masaya ay hindi nawala. Lahat po ng ginagawa natin ay para maging masaya tayo. Kaya tayo nag-aaral ng mabuti, may joy doon, kaya tayo bumubuo ng pamilya, may
joy yung hinahanap natin. Kaya sabi ni Blaise Pascal, all men seek happiness. Kaya ito yung contrast ni Apostle Paul dito. Huwag kayong magkaroon ng pleasure sa mga worldly things. Ultimately, kundi being filled with the Holy Spirit. So, hindi anti-pleasure ang Diyos, pero dahil sa kasalanan, hinahanap natin yung ultimate comfort and pleasure sa ibang mga bagay. Kaya kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, whether you like it or not, you are created for pleasure. Lahat ng ginagawa mo ay para maging masaya ka. Ito man ay sa pagtatayo mo ng pamilya, pagpupurso mo ng karir, yung pangarap mo na makagraduate sa isang magandang paaralan, ito ay para maging masaya ka. Pero kung ito na lamang ang iyong prioridad, itong pleasure na ito ay hindi tatanggapin ng Diyos. Dahil ito ay idolatry kung wala ang Panginoong Hesukristo. Kaya lumapit ka sa totoong nagbibigay ng walang hanggang kagalakan ang Panginoong Hesukristo. Kaya po ang punto na pwede nating makita dito sa ating first point, dahil sa kasalanan, ang tao ay naghahanap ng kasiyahan ng labas sa Diyos. At ang kamunduhan ay kaaway ng tunay na kasiyahan sa Diyos. Because of sin, man seeks satisfaction outside of God, and worldliness is the enemy of true satisfaction in God. Sabi ni Jeffrey Johnson, our problem is not that we want to be happy. This is God-given. Rather, our problem lies in our unwillingness to seek happiness in God. We were made to be happy because we were made to enjoy and glorify God. But when we refuse to glorify God, it is because we are deceived in thinking that happiness is found in things that cannot bring any true satisfaction. So hindi daw, sabi ni Jeffrey Johnson, hindi issue yung pagiging happy. Yun talaga God-given na yun. Ang issue is what and who is the object of our happiness. Kaya yung pwedeng kasalanan na pwede nating makita dito, when we elevate good things above God, they turn into idols and become worldliness. Kaya ko po ine-emphasize yung good things like family, work, career, entertainment, at iba pa. Mabubuting bagay na ito nakaloob ng Panginoon. Pero kapag ito yung nagiging above na sa joy natin sa Panginoon, this become idolatry, and ito na po yung meaning ng worldliness. Instead of godliness, dahil ine-elevate natin yung mga worldly things, ito ay worldliness. Kaya ang gospel cure na pwede po nating makita dito, and by way of challenge, think of these worldly things as means through which we enjoy God, not as things above God. So hindi po mali na i-enjoy ang mga bagay na ito. When we glorify God in this, kapag ang priority natin ay ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga bagay na ginagawa natin, we will rightly prioritize His will and His glory. Ano ba ang kalooban ng Panginoon sa aking trabaho? Ano ba ang kalooban ng Panginoon sa aking pamilya? So wag nating pagbaliktarin. Itong mga worldly things na ito ay means ng Panginoon din to enjoy Him. So ang ultimate ay yung enjoyment natin sa Panginoon. So makikita natin na yung worldliness as false pleasure. Pero dito po tayo pupunta sa pinaka-point natin, worship as true pleasure, o ang pagsamba bilang totoong kagalakan. Hindi lang dapat natin tanggihan ang labis na kalayawan sa mga buhay
sa buhay na makamundo, ang kabaligtaran nito, yung sanctification natin, hindi lang siya mortification o pagtanggi o pagpatay sa iba't ibang uri ng kasalanan. Mapapansin niyo po doon kay Pablo, pinaltan niya mayroon siyang pamalit. Ano yung kabaligtaran o kapalit na huwag kayong magpakamundo? Sabi ni Pablo, but be filled with the Spirit. Ang kabaligtaran, at least dito po sa context na ito, ang kabaligtaran ng worldliness is being filled with the Holy Spirit. Ang ganda po ng sinasabi dito ni Pablo, ang sinasabi dito ni Pablo, anong mga bagay na dapat nakaka-impluwensya sa isang mananampalataya, sa ating mga mananampalataya. At ang sabi po ng ating mga talata, imbes na magpailalim tayo sa impluwensya ng mga bagay sa mundo, magpa-impluwensya tayo sa Espiritu, feeling of the Spirit. At dito po sa ating mga talata ay sinasagot yung tanong ng maraming tao, paano nga ba yung pagiging puspos or being filled with the Spirit? Sa mga modern evangelicals, ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay tinitingnan nila ito kung kayo ba ay nagsasalita ng iba't ibang wika, kung kayo ba ay nagpapagaling, kung umiiyak ba kayo during the worship. Ito yung pamantayan na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Subalit sa ating mga talata, ay hindi po ganito yung ibig sabihin ni Pablo kung ano ba yung pagiging puspos ng banal na Espiritu. Nagbigay si Pablo at least ng 3 paraan para masabi ng isang tao, ang isang iglesia, ay puspos ng Espiritu. At ito po ay nasa konteksto ng pagsamba. Basahin po muli natin yung verses 19 and 20. Sabi doon hanggang 21 na rin, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit, mga himno at mga awiting spiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. So nagbigay si Pablo ng at least 3 things para masabi na tayo daw ay puspos ng banal na Espiritu. Una, pagsasalita at pag-aawitan. Nagtuturo si Pablo sa kanila na sila ay magsalita sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-awit. Malinaw po sa talatang ito na ito po ay pumapatungkol sa corporate worship of God. Magsalita kayo sa isa't isa. Ito ay sa pamamagitan ng mga awit, hymns, spiritual songs. At sabi doon, ang pag-aawitan na ito ay hindi lang daw para sa sarili or hindi lang para sa Diyos, kundi mag-aawitan kayo para sa isa't isa. Yung pong word na ginamit dito, sabi doon, addressing one another. Yung pong word na addressing ay pwede po natin siyang maisama doon sa word na preaching, teaching, you address something. So, at least dito po sa text na ito, ang sinasabi ni Pablo, hindi lang pala nag-iisa yung preacher every Sunday. Kapag daw tayo ay umaawit ng mga theological truths na mula sa Biblia, faithful sa Scripture, ang sabi ni Pablo, we address one another. We are all preachers. Ayun yung sinasabi ni Pablo. Nangangaral daw tayo sa bawat isa. Makikita natin dito na ang ating pagsamba, of course, una lahat ay para sa Diyos, pero sa tuwing tayo ay umaawit ng sama-sama, inaawitan natin, nangangaral tayo sa bawat isa. And number 2, letter B, pagpapasalamat. Ang sabi ni Pablo, kasama sa pagiging puspos ng Espiritu ay ang pusong pagpapasalamat. Kaya po yung ating pagsamba ay punong-puno rin ng pasasalamat.
At ang pasasalamat po, ito po yung nagdi-define sa isang mananampalataya. Binasa natin kanina sa Romans 1, nakita natin na while alam ng mga tao na mayroong Diyos na may lumikha, ang sabi ni Pablo, hindi man lang nila pinasalamatan. Ang mga mananampalataya ay kabaligtaran dapat ng mga hindi mananampalataya. Kaya ang napakaganda ng salita ni Pablo, laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay para sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang sabi ni John MacArthur, a thankful heart is one of the primary identifying characteristics of a believer. It stands in stark contrast to pride, selfishness, and worry. And it helps fortify the believer's trust in the Lord and reliance of His provision, even in the toughest times. No matter how choppy the seas become, a believer's heart is buoyed by constant praise and gratefulness to the Lord. At yung pasasalamat natin every time tuwing prayer meeting, hindi lang natin nare-realize yung faithfulness sa atin ng Diyos personally, kundi every time na maririnig natin yung thanksgiving ng ating kapatid, nagiging corporate po yung thanksgiving. At ang sabi doon, magpasakop sa isa't isa. Pagpapasakop sa isa't isa. Big sabihin, pinapakita dito yung pagmamahalan natin sa bawat isa. Kaya, ang point natin dito, being filled with the Spirit is manifested in the corporate worship of the church. And this is one of the remedies against worldliness. Ang pagiging puspos ng Espiritu ay nakikita sa sama-samang pagsamba ng iglesia at isa ito sa mga panlaban sa kamunduhan. At mayroon po akong dalawang subpoint na pwede po nating makita. Yung una po is worship as true pleasure. And then yung second point po dito is worship as corporate. Bakit ba siya tinatawag na corporate? Worship as true pleasure. Sabi ng Psalm 147 verse 1, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. Yun yung sabi ni Pablo, mag-awitan kayo, making melody to the Lord. Pero bakit daw kailangan tayong umawit sa Panginoon? Ang sabi ng mga awit, for it is pleasant, pero yung last word ang gusto ko po, and a song of praise is fitting. Ang ganda po yung word na fitting. Yung Hebrew word po na ginamit sa fitting is nawa. Ang ibig sabihin po nun ay beautiful or lovely. Yung daw pag-awit sa Panginoon is beautiful and lovely. Ang gusto ko pong makita natin dito, before worship is a command, hindi po natin inaalis yung worship as command, it is fitting and beautiful. For in worship, we behold and delight in the glory of God in the person of Christ. Maganda po yung sinabi ni John Piper sa Expository Exaltation. Ang ganda po ng sinabi niya about worship. Ang sinasabi ni John Piper, kaya kinumand yung worship because it is beautiful. Sabi ni John Piper, this is a deeper warrant than the argument for corporate worship is commanded by God. Sabi ni John Piper, before corporate worship is commanded, it is beautifully fitting. Worship does not become beautiful because it is commanded. It is commanded because it is ultimately beautiful, that is in perfect harmony with who God is and the way He created man to be. So before maging command yung worship, ito ay fitting, beautiful sa Panginoon because He is worthy. Dahil sa ating pong pagsamba, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng mga ordinaryong elemento ng pagsamba. Dito ay kinakausap ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung kayo po ay may promotion
at makikipag-usap kayo sa pinakamataas sa inyong trabaho. Never kayong magsusuot ng pangit. Excited kayo. May dialogue na mangyayari doon about your promotion and about doon sa i-offer ng boss mo. Hindi lang po ganun ang nangyayari during the worship. Nagsasalita ang Diyos sa kanyang bayan. At ito yung maganda na pwedeng mangyari sa ating mga makasalanan, ang magsalita ang Diyos sa atin. Tayo ay tumutugon sa pamamagitan ng pag-awit, pasasalamat, pananalangin, pananampalataya, pagmamahalan, pakikinig. Ang pagsamba po natin ay hindi one-sided, it is dialogical. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pamamaraan, salita ng Diyos, sakramento, at tayo ay tumutugon sa pag-awit. Iniisipin dapat po natin na itong liturgy natin is not for the sake ng pagiging maganda yung ating liturgy. Dapat maibalik po sa atin na ito ay pag-uusap ng Trinidad na Diyos sa kanyang bayan. At gusto ko lamang pong i-apply ito sa isang specific element of our worship, a call to worship. Maganda po yung sinabi ni Brian Chappell. We are reminded that he always initiates, we respond. This is a profound truth, not only for our salvation, but also for our worship of the one who saves us. The call to worship is not simply a perfunctory greeting of human cordiality, but is at once a weighty responsibility and a joyful privilege. Ang a call to worship pala is God's invitation through His Word to join the eternal worship of angels and the ages. Yung a call to worship ay hindi po ito salita ng mga worship leader. Ito ay imbitasyon mismo ng Diyos. It is not a casual gathering or performance, but an invitation in the presence of the King of the universe, where all creation will bow and heaven sings His praise. Kapag na-invite po kayo, nakatanggap kayo ng isang invitation sa isang kasalan, mayroong joy doon na inaanyayahan ako sa isang magalak na kasalan. Yun po yung nangyayari during the call to worship. Ang Diyos ay nananawagan through the worship presider na sambahin niyo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. So some practical applications, and this is a gracious and loving reminder. Every Lord's Day, let us prepare our hearts and minds to respond to God's call to worship Him. Dapat po, Saturday pa lang, kung ang a call to worship pala ay ang Diyos mismo ang nananawagan ng pagsamba, dapat excited tayo doon sa unang bahagi pa lamang ng elemento. And if worship is dialogical in nature, all parts of our worship are important. Subconsciously, mayroon tayong idea ng ang dapat wag tayong maging absent is yung preaching of the word. Na ini-elevate natin yung preaching of the word na ito yung sentro ng pagsamba. Hindi po mali yun. Tama po na sentro po talaga ng pagsamba yung preaching of the word. Pero tandaan po natin, lahat ng bahagi ng pagsamba ay importante. Therefore, avoid making it a habit to be late to the worship services. If you are late, you may miss God's call to worship Him. Ang Diyos mismo yung nananawagan sa pagsamba. At hindi lang dapat tayo excited sa exposition of the Word. Lahat ng bahagi ng pagsamba ay importante dahil ang Diyos mismo ang nagtakda nito. And second subpoint, worship as corporate.
Maganda po yung pagsama ng dalawang word na yun, corporate worship. Ang sabi po ni Pablo, addressing one another. So, hindi mo ito pwedeng gawin pag nag-iisa ka. Ang ina-address mo yung anino mo, o humaharap ka sa salamin, na-address kita. Hindi, ang sabi ni Pablo, are addressing one another. Ibig sabihin, our singing is also directed for one another, therefore, it is corporate. So, hindi yun pwedeng maging private, hindi pwedeng maging nag-iisa ka, kundi addressing to one another, ito ay corporate. Pero ang ganda rin yung sinabi ni Pablo, making melody to the Lord. Yet, it is primarily directed toward God. Therefore, it is worship. So, while ina-address natin ang bawat isa, it makes worship corporate, pero yung direct and ultimate object of our worship, making melody to the Lord, worship. Worship in a strict and formal sense happens only in the gathering of the church. Kaya, sad thing po, na again, yung point ko kanina, yung mga mabubuting bagay ay binabangga natin sa kalooban ng Panginoon. Mabubuting bagay po yung mga sermon na recorded on YouTube ng mga hinahangaan nating mga mangangaral. Mabuting bagay po yun. Hindi po siya masama. Beneficial siya. Pero kapag ang ginagawa natin is nagiging contented na tayo doon, may mga ganun po na, hindi, okay na ako, nakikinig na ako sa YouTube, hindi na ako atin ng church. So, pwede na ako dito. Yun po ay worldliness pa rin. At sad thing, ginagamit natin yung religious thing sa worldliness. Malungkot po ito. Pero makikita po natin dito, hindi nyo po magagawa yung sinasabi ni Apostle Paul, addressing one another ng mag-isa, making melody to the Lord, na hindi po corporate. Kaya po maganda yung pagsasama ng dalawang word, corporate worship. Kaya ang pwede po natin sin to be mortified when we place anything above worship, we insult God, the true object of worship. Yun yung contrast po ni Apostle Paul. Do not get drunk with wine, worldliness. Pero ang sabi ni Paul, but being filled with the Spirit, worship. At kapag pinagbabaligtad natin ito, ang prioridad natin ay ang mga bagay na mabuti naman at ibinabangga natin ito sa Panginoon, ito ay insulto sa Diyos, the true object of worship. And we fail to love one another as we ought. We prioritize things other than worship because they offer immediate pleasures and blessings. Kapag hindi po natin prioridad ang pagsamba, kaya hindi natin pinaprioridad ang pagsamba dahil yung mga bagay na ginagawa natin through the week ay may immediate pleasure. Kapag ako nagtrabaho, tiyak na meron akong sweldo. Yun yung immediate na pleasure. Pero sa pagsamba, ano ba yung nakikita natin sa pagsamba? Awit ako pero parang wala namang blessing. Pero yun ay kawalan ng trust sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sa prayer ng Panginoong Yesus, John 17, sanctify them in your truth. Your word is truth. Ang pangako ni Kristo, sa tuwing matapat na ipinapangaral ang salita ng Diyos every Sunday, dito tayo nasasanctify. Ito ay answered prayer ng Father sa kanyang Son, na sasanctify niya ang kanyang mga anak through the preaching of the Word. Kaya ang gospel cure and challenge, if we want to mortify worldliness, let us prioritize worship above all. When worship is prioritized, the pleasure of the world will diminish. For in the presence of the triune God,
there is fullness of joy. Kapag po ang prioridad natin ay ang pagsamba, magiging tama po ang tingin natin sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating karir. Yung worship na makikita mo na lahat, di ba napag-usapan natin last Sunday, na ito palang mga ginagawa po ko is for the kingdom of Christ. We worship God by faith, offering our gratitude as a response to the gospel of Christ. So, kung tayo ay tumutugon sa Panginoon by faith at ang pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng mga ordinaryong pamamaraan, let us prioritize the corporate worship of the church. At dito po, matatanggap natin ang mga biyaya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa reminder ni Apostle Paul kung saan pinaalalahanan niya po ang Ephesian Church na dapat nilang i-overcome, i-mortify ang worldliness. Pero hindi po ito basta lamang i-mortify. Nakita po namin yung kapalit ng worldliness is being filled with the Spirit. At dito po sa konteksto ni Apostle Paul, ito ay sa pamamagitan ng ordinaryong pagsamba, sa pamamagitan po ng mga elements of our worship. Salamat po, Panginoon, na nakita namin na ang true pleasure ay nasa inyo, nasa piling mo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, at ibinibigay niyo po ang biyaya na ito sa pamamagitan ng mga ordinary means of grace. Nawa, bigyan niyo po kami ng biyaya na ma-prioritize ang pagsamba sa lahat ng mga bagay at patuloy na i-mortify po namin ang pagkaalipin sa kamunduhan at paltan po namin ito ng pagiging puspos ng banal na spirito. Gamitin niyo rin po ito, Panginoon, para po magligtas ng mga wala pa sa inyo. Makita nila na ang true joy and happiness and contentment and comfort ay nasa Panginoong Hesukristo. Sa katawan man o sa kaluluwa, si Kristo po lamang ang aming kagalakan. Magligtas po kayo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita na hindi nagkakamali. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.